proceed, UTV. Sabi na sir, sir, for info, mamalihog din proceed sir sa Bilay Nursing Clinic na atay kuan for transport bago lang ng anak, mga 30 minutes ago, igawas na ang bata. Patient is female nga kuan akong panganak. Ubos siya ang BP 70/80. Kopya sir, kopya. Proceeding sa area sir. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa Butuan City Disaster Risk and Reduction Management Department patungkol sa isang humihingi ng tulong mula sa Barangay Bilay Health Center, Butuan City, pasado alas 10 ng gabi, September 30, 2024. Humingi ng tulong ang health worker ng Barangay Bilay upang madala sa ospital ang isang babae na isinugod sa kanila matapos makaranas ng komplikasyon sa panganganak. Kwento ng midwife ng barangay, isinugod sa kanila sa health center si Jenny Siley Serad, 23 years old, pasado alas 9 ng gabi, matapos itong manganak sa kanilang tahanan bandang alas 8:30 ng parehong gabi. Bumagsak ang vital signs ng ginang habang inaasikaso nila ito sa health center. Kaya humingi na ng tulong ang midwife upang maisugod na ito sa ospital. Pwede mong pasyente, sir, kana na problema sa iyang kuwan? Sa lungs? Wala na siya sakit sa lungs. Wala? Okay na? Okay na daw? Wala daw. Ma'am, sisinong ka na mo, ma'am, ha? BP, try lang. Ilan na? Mas mga 80-60. Naka-64 na ta. Kanina 47. Ma'am, Sa orasan siya relax lang, ma'am, ha? Relax lang, ma'am. alas Lalo sa 8. hospital, ma'am. Isa may Okay, 94 na. ay katong dito kayo na. Naka-94 na ta sa ato, o sa Tapos na lang sa 80-60. 60 ako. Kuhain siya ka, Narbe. Nakaranas din ng matinding pagdurugo si Serad, kaya agad itong binigyan ng UNTV News and Rescue ng paunang lunas. Papuntang ospital ay patuloy na minonitor ng team ang vital signs ni Serad upang masiguro na magiging stable ang kondisyon nito hanggang sa makarating sa pagamutan. Dinala si Serad kasama ang kanyang sanggol sa Butuan Medical Center. Nasa maayos namang kalagayan ng baby na isang babae matapos itong mailuwal ng kanyang ina. So sir, sir, there's a case sa Yusef, napukon. Ang sa uniform dito, sir? Single motor, tapos na one patient. Kopya, sir. Proceeding na mo team dito. Isang tawag rin mula sa Tagum City Disaster Risk and Reduction Management Office ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Kaugnay naman sa isang motorcycle crash accident sa Apocon Road, Tagum City, alas 9:30 ng gabi noong September 30. Pagdating ng rescue team sa lugar, nadatnan ng grupo ang isang lalaki na nakahiga pa at isang babae na nakaupo sa gitna ng kalsada dahil sa pagsemplang ng motorsiklong sinasakyan nila. Nagtamo ang lalaking driver ng mga gasgas sa magkabilang kamay at kaliwang tuhod na agad namang nilapatan ng first aid ng rescue team. Kinilala ang driver na si Darrell Suarez, 35 anyos, habang ang angkas ng motor na asawa niya na si Linda Suarez ay iniinda ang pananakit ng katawan na sinuri din ng grupo upang malaman kung mayroon pa itong ibang pinsala na natamo mula sa aksidente. Ayon sa isang security guard ng isang paaralan na halos katapat ng lugar ng pinangyarihan ng insidente, may narinig silang kalabog at dali-dali nilang pinuntahan at nadatnan ang mga biktima at tumawag ng rescue vehicle. Tanaw na ako, lisod naman. Oo. Kaya siyempre, unang pagkatumba man ko, di mo ginakatingog dayon. Kung tanaw na ko, murag siber gid siya. Pangunta na ako sa iya. Kaya ba kasumungan, di mo tingog. Ambay, okay ambay. Oo. Kung hulat na mo, mista na lang ko, tawag ko providence. Oo. Tapos, ang guard dito, nakaposting na para maka-assist. Si Sanyap. Taon-taon, naabot mo. Si Matapos malapatan ng paunang lunas ang mga biktima, ay dinala ang mga ito sa Medical Mission Group Hospital. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.